Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News buong adlaw sa Biyernes, Oktubre 17, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton mga pangulong dinala. RDRRMC magahiwat sa duha ka adlaw nga simultaneous earthquake ug tsunami drill sa Western Visayas. Taga West rank number 7 sa October 2025 Physician's Licensure Examination. Si BCP ginagda mga tumulong nga magsuksok sang puti nga bayo kada Domingo sa Oktubre kag Nobyembre. Agad i-display ang puti nga ribbon bilang pagpakita sa kagustuhan sa transparency, accountability kag good governance. Pinakabulutuan sa Iloilo City naghiwat sa earthquake drill agad mapasan pa ang kahandaan sa Linog. BRONIR nagpadala sang bulig sa mga naapektuhan sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Panic never saves anyone during earthquake, suno sa Iloilo Provincial Health Office. B-Box nakamonitor sa pagtaas ng seismic activity sa Bulkan Canlaon. Kag-11 ka mga graduate sa apat ka state university sa Western Visayas kag Negros Occidental, top-notcher sa licensure exam for fisheries professional. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. RDRRMC magahiwat sang duha ka adlaw nga simultaneous earthquake kag tsunami drills sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Sa asod-asod nga linog sa pungsod mga patagayan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 ang duha ka adlaw nga simultaneous earthquake ag tsunami drills sa Western Visayas sa maabot nga Oktubre 23 to 24 bilang kabahin sa pagpabaskog sa tandaan sa reyon batok sa mga kalamidad. Sa ginpagwa nga Memorandum Number 75 Series of 2025 giginpermahan ni RDRRMC 6 Chairperson kag OCD 6 Director Raul Fernandez, tuyo sa aktibidad nga mapataas ang ihibalo, kahandaan kag koordinasyon sa mga komunidad sa linog kag tsunami. Ang una nga batch sa drill pagaywaton sa Antique, Iloilo City kag Iloilo Province sa Oktubre 23 alas 3 ang hapon. Samtang ang ikaduha nga batch naman sa Aklan, Capiz kag Guimaras sa Oktubre 24 alas 3 man sang hapon. Magnitude 7.2 nga linog nga magaresulta sa isa ka tsunami ang mga senaryo. Importante suno kay Director Fernandez ang aktibong nga partisipasyon sa tagsa ka sektor sa riyon para mas maging preparado kag resilient ang Western Visayas sa tunga sang mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang isa ka graduate sa West Visayas State University sa October 2025 Physician's Licensure Examination. Si Judah Elijah Manticahon Cagas sa WVSU College of Medicine nakakuha sang 89.8% nga rating. May kapito sa pinakamataas nga score sa Pasinawan. Magluwas din na balagman ang kadalagan sa
kolehiyo matapos nga nangin ikalima sa top 10 performing schools nga may masobra 50 tubtob 99 ka mga examinees. Naglabot sa 94 o 96.91% sa 97 kakabugusan nga examinees sini gikan sa batch Madiwa ang nakapasar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 11 ka mga estudyante ang nag-top notcher sa natapos nga fisheries licensure examination. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Hermas. Nagdamat sa 11 ka graduate sa mga state university sa Western Visayas kag Negros Occidental ang top notchers sa October 2025 licensure examination for fisheries professional. Ang University of the Philippines Visayas nakapatubas ang 7 ka top notchers, duha naghalin sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology kag lunsay may isa ang Capiz State University Davao Campus kag State University of Northern Negros. Ang 11 ka top notcher sa rehiyon kag Negros Occidental ginalakipan ng dive deans Justin Bolquirin de la Cruz kag Jose Leo Gaspar Forteliano sa University of the Philippines Visayas nga lunsay nag-rank number 2 nga may 91% ka rating. Rank number 3 nga may 90.25% nga rating si Giselle Dosano Alcantara sa University of the Philippines Visayas. Rank number 4 nga may 90% nga rating si Ricky Marx Garbanzos Ronamo sa State University of Northern Negros. Rank number 5 nga may rating nga 89.75% si Jasmine Salo Nosotros sa University of the Philippines Visayas. Pareho nga rank number 8 nga may rating nga 89% Sanday Leslie Kate Tejero Macaling kag Andre Von Toro Emiliano Villarin nga lunsay graduate sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. Samtang rank number 9 si Bea Bianca Torrelia Zampantoha sa University of the Philippines Visayas kag kaupo niya si Timothy Paul Briones Reynaldo sa Uman nga Universidad. Rank number 10 naman si Christian Ombega Jimenez ang Capiz State University Davao Campus kag rank number 10 man si Cindy Servano Mandal sa University of the Philippines Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bata sa mangingisda, isa man sa manangin top notcher sa natapos lang fisheries licensure examination. Radyo Pilipinas. Radyo Panumbalik sa balita si JP Hervas. Liwat naging pabili ni Leslie Kate Macaling sa Katabayan Tigbawan Iloilo ang publiko sa iya kaalam. Si Macaling nga bata sa isa ka mangingisda anang B-Part scholar kag magna cum laude sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology kon ay SUFIS. Siningkaron lang isa ang iya pangalan sa nagwa nga listahan sa mga top notcher sa October 2025 licensure examination for fisheries professionals. Nakakuha si Macaling sa 89% nga rating na ikawalo sa pinakamataas nga average score sa tanan nga nagkuha sa nasambit nga exam. Magluwas kay Macaling, pulo kay ban pa nga graduate gikan sa Western Visayas kag Negros Occidental ang nalakip sa listahan sang mga top notchers. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang pagpaganda sa linog, pinakabulutuan sa Iloilo City ang naghiwat sa earthquake drill sa ilang mga campuses. Nagpakigbayan sa drill ang mga estudyante kag manunudlo sa University of Iloilo FINMA sa giniwat nga University-wide Earthquake Evacuation Drill. Sunod man nga nagpatigayon sang drill ang Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus. Nagbuylog man sa drill ang pinakakatapos ang Traffic Transportation Management Office kag Public Order Safety Management Office. Agod mapasiguro ang kasulhayan sa aktibidad, partikular ang pagbantay sang trapiko sa area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon ang Police Regional Office Negros Island Region sa send-off ceremony para sa Oplan Tawid o kon tendering assistance with integrity and dedication program. Ini agod maghatag sang bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog sa Bogo City, Cebu. Sa pagpatigayon sang relief mission, nagpadala ang PRO-NIR sa 3,501 ka kilos ang bugas, 48 ka kahon sa assorted goods kag essential items. Ang relief goods igahatag sa mga residente sa Bogo City bilang bulig sang PRO-NIR. Suno kay PRO-NIR Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang relief goods nga kapanagtag simbolo sa paglaom nga manampuwasan sa mga residente
ang epekto sang kalamidad sa ila. Nagapati si Ibay nga hindi lang pagpatuman sang kalinong kagkatawhay ang ila katungtanan kundi pati na ang pagbulig sa mga pumuluyo nga kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Panic never saves anyone sa tiyon sang linog. Ini ang pahayag sang Iloilo Provincial Health Office. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Iranieta. Panic never saves anyone. Ini ang panugyan ni Dr. Maria Socorro Quibnon, Provincial Health Officer sa Iloilo, sa mga pumuluyo sa tiyon sang linog. Pahayag ni Dr. Quibnon na bisan magamu ang sitwasyon sa tiyon sang linog, ang pagpanik hindi makabuli sa pagsalbar sa kaugalingon. Gani panugyan niya, masundon ang job, cover and hold. Gilayon nga magduko, magtapon sa idalong sa mapako no kumatigang ang mesa, protektahan ang ulo kag liog kag magpabili nga nagakapyo ug matapos ang pagtayo. Kung yara naman sa eskwelahan o kung opisina, manugyan ni Dr. Quibnon sa pumuluyo nga magpalayo sa mga bintana o sa mga estante nga mabugat kag hindi magdalagan pagwa kung nagkabadayon pa ang linog. Kung sa condominium naman o kung sa mataas na building, hindi magamit sa elevator. Kung yara sa buha sa tiyon sa linog, magpalayo sa mga building, poste o linya sa mga kuryente kag magkagto sa open area. Pangayan ni Dr. Quibnon nga kung mag-unat na ang linog, dapat nga amat-amat nga magwa, sunod ang evacuation plan kung magpuli sa iban, pareho sa kabataan, ikulang kag may sablag sa lawas, magpangabuyo kang magpabili nga kalmado sa mga nagahulat sa masunod nga anunsyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ibox nakamonitor sa pagtaas sa seismic activity sa Bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Nakamonitor ang Vivo sa pagtaas ng seismic activity sa Bulkan Canlaon sa Negros. Sa gibagwang advisories ang Vivo, 81 ka volcanic tectonic earthquakes ang na-record sa Canlaon Volcano Network, halin las 12 sa kaagahon, tutublas 10 ang aga sa Oktubre 16. Sunday sa MDOAS measurement sa Oktubre 15, sa average na 1,879 tons per day, ang volcanic sulfur dioxide emission sa summit crater sa Canlaon, malapit sa medium-term average na 1,830 tons per day, hari pa sa Enero 1 sininga tuig. Gibayang sa Vivo sa ini nga mga parameter nagapakita sa pagpara sa volcanic gas emissions nga posible magresulta sa pagtaas ang pressure kag paghubag o swelling sa edifice ng vulkan kag may posibilidad nga magresulta sa moderately explosive eruption. Paano doon sa Vivo na nagabagin sa alert level 2 ang status ng vulkan Canlaon o kunyara ini sa status ng increased unrest. Duga pa ang pagtaas ng VT events posible magresulta sa mas mataas na posibilidad sa stem-driven o phreatic eruptions o kung short-lived weak to moderately explosive eruptions sa summit na maka-generate sa mga life-threatening volcanic hazards kapareho sa pyroclastic density currents, ballistic projectiles, ashfall, rockfall kag iban pa. Rekomendasyon sa Vivo sa mga bumuluyo sa sunod 4 km permanent danger zone na kinahanglan magpabiling na evacuated kag ang mga yara naman sa sunod 6 km radius halin sa summit crater dapat magpabiling na vigilante kag handa sa tiyon nga maglala ang kahimtangan sa vulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Law of succession igapatuman sa DILG kasunod sa dismissal order iging papanawag sa ombudsman sa pila ka opisyal sa Banwa sang Zaraga. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, sa tiyon nga mapatuman ang dismissal order halin sa ombudsman sa alkalde kag vice-alkalde sa Banwa sang Zaraga. Ang una ay kaduha nga sanggunang bayan members ng Banwa magatalo sa napakintuhan nga posisyon. Inangin pahayag ng Engineer Carmelo Orbista, Provincial Director sa DILG Santo sa Law of Succession sa Section 45 sa Philippine Local Government Code. Sunod sa DILG Province, wala pa sila nakabaton sa kopya sa desisyon sa Ombudsman batukan ng Mayor Jofel Saldivilla, Vice Mayor Michael Omar Lacson, kag pinaka SB members ug municipal officials. Dugang pa ni Orbista ang Office of the Ombudsman na ang magapatuman sa order sa taong DILG Iloilo ang magapasiguro sa smooth transition sa mga biya kag magkatalos ng opisyal. Matandaan ang dismiss ang Office of the Ombudsman sa pwesto Sunday Mayor Saldivilla kag Vice Mayor Lacson sa Banwa sa Zaraga matapos bataan nga guilty sa kaso ng grave abuse of authority. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News.
Bisita sa gina-renovate ni Iloilo Central Market si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kahapon ginusisa sang alkalde ang kahimtangan sa sulod sang mas ginpatahom nga merkado nga malapit na lang matapos. Nakiginunanon man kang nagpangape ang alkalde kaupod sa pila ka mga vendors. Ginpasiguro ni Mayor Raisa Treñas ang pagsuporta sa programa para sa mga vendors agud madumala sang maayo ang ila pagnegosyo. Natala na buksan ang Iloilo Central Market kag ang Iloilo Terminal Market sa maabot nga Oktubre 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Peso Iloilo City ginpasidunggan nga best performing peso sa bilog nga pungso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Kilala ang peso Iloilo City bilang national best performing peso sa pusod kag isa na ka Hall of Famer ang pasidungog nga nabaton sa syudad sa gidiwat nga National Peso Congress sa Tagaytay. Ang Peso Iloilo City ang nakamunuan ni Gabriel Felix Umadhay nga nagbaton sa pasidungog sa highly urbanized city category. Ini na ikatatlo nga tuig nga nakabaton sa Peso Iloilo City sa nasambit nga award kaso naging kilala nga Hall of Fame sa Dole kag BLE. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3 ka kilo nga marijuana na kumpiska sa isa ka minor de edad sa bypass operation sa distrito sang Molo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Naglabot sa 3 ka kilo nga dry marijuana kag high-grade marijuana cash ang nakumpiska sa kapulisan sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Zone 3 Barangay Kumpanya Central Molo, Iloilo City. Ang nadakpan nga suspect kilala nga si alias Toto, 16 anyos, kag residente sa Iloilo City. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang pagdakop sa minor de edad, isa ka pahanumdom nga dapat gidbantayan kag iyan sa mga ginikanan ng ila kabataan. Ginpanugyan na naman ni Ligan ang mga pamatanon nga pilion ang pangabuhi nga malayo sa illegal nga droga kag mangin produktibo nga katapo sang sosyudad. Sa karon ang minor de edad, yara sa kustodiya sa CSWDO sa Balay Dalayunan, La Paz, Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kabutay nga lagyan pasaka sa Old Cemetery sa Hordan Guimaras pag-solusyonan sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Nagpatigayon sa inspeksyon si Mayor John Edward Gando sa Old Cemetery sa Baray Poblasyon, Hordan, Guimaras. Nakitaan sa alkalde nga mabudlay na magsaka sa ibabaw sa sementeryo mga may pila ka pansyon ang yaran na mismo sa alagyan. Para maresolba ang problema, magapatigayon sa clearing operations ang lokal nga panguluan sa di mag-impose ang banwa sang 1.9 meters na pathway agad matalon sa yung pagsaka sa mga magapadulong sa sementeryo. Sa mga masulod nga adlaw sa pulo ni Mayor Gando, ang mga himata kag pamilya sa mga maapektuhan nga pansyon na tuy sa ginaduso na proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aklan Product Expo sa SM City Iloilo ginbuksan na sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sa balita ni JP Herbas. Ginbuksan na sa publiko ang Aklan Product Expo 2025 hanggang sa Activity Center sang SM City Iloilo. Suno kay Department of Trade and Industry kundi kay Aklan Provincial Director Romel Amihan, ang aktibidad ginapasakupan sang 36 ka aklanon micro, small and medium enterprises nga nagapasundayag sa pila ka mga ginapabuga nga produkto sa probinsya nga human sa pinya, abaka, lubi kag bantang raw materials. Bida man ang mga produkto sa pottery, fashion and wearables kag processed food. Dugang pariyamihan, katiwaan sang expo nga mapabaskog ang karon nga merkado sa mga magagnay nga negosyante sa Aklan, samtang ginapapag-on pa ang ilan na naituhay nga market potential. Target sang Ditay Aklan nga makatipon sang 3.3 million pesos kita sa 5 kadlaw nga aktibidad. Ang Aklan Product Expo magalawig tubtob Oktubre 19, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghahamyawan ng isa ka estudyante matapos mambungguan sa motorsiklo malapit sa exit sang West Visayas State University Medical Center sa DB Ledesma Street, Haro, Iloilo City. Suno sa isa ka residente nga nakakita, nagpundo pa ang driver sa motorsiklo apang sa nakita ang sitwasyon sa biktima gilayon ini nga nagpalagyo. Sa karon gindala sa ospital ang biktima, gyara na sa stable ang iyang kondisyon. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ng suspect
nga residente man sa barangay Montinola, Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 60 ka bags ang dugo na kolekta sa giniwat nga bloodletting drive sa Dr. Ricardo Ladrido Memorial Hospital sa Banwa, sang Lambunaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nakakolekta sang 60 ka bags ang dugo sa giniwat ng bloodletting drive sa Dr. Ricardo Y. Ladrido Memorial Hospital sa Lambunaw, Iloilo. Nakit sa nag-donate sa dugo ang mga empleyado sa ospital kag ilang pamilya, prenatal kag mother's class participants, kag PNP personnel sang 603rd Company Regional Mobile Force Battalion 6 Guadalupe sa Haniway. Ang bloodletting ang ginhiwa sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag ginpangunahan ni Jose Solomon Bernabé Ladio, Blood Donor Recruitment Officer kag Jihan Pinyo, in charge sa blood bank sa hospital. Ang bloodletting drive kabahin sa 5 monthly campaign sa hospital na dugo mo kabuhi ko. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 13.6 million pesos na social pension ginrelease ng DSWD Field Office 6 sa mga social pensioner sa Banwa, sang Oton. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. balita ni Marian Grace Erenieta. Nag-release ang masobra 13.6 million pesos na stipend para sa mga social pensioners sa Oton, Iloilo, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbato ng 4,540 ka-indigent social pensioners ang damlaglang 73,000 pesos para sa ika-4 na quarter sa 2025. Ang mga benepisyaryo, gikan sa 37 ka barangay sa Oton. Isa sa mga benepisyaryo sa social pension program, mga 80 anyos na si Rogelio Endencio. Tayang Endencio, magkapitong niya ang nabato niya stipend para sa doedlaw nga panggasto pareho sa pagkaon sa sulod sa balay at restuson sa iyang mga apo. Ang social pension program nagatuloy nga maghatag sa pulinan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakitin o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabato nga financial assistance halin sa ilang himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga barangay sa Banwa, sang Dumangas ginpaydalom sa community-based DRRM training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Taros. Nakompleto sa 44 ka partisipante halin sa 12 ka barangay sa Dumangas, Iloilo ang 3 ka adlaw nga community-based disaster risk reduction and management training sa Civil Defense Western Visayas. Ang paghanas nagatutok sa pagpabaskog sa community-based disaster preparedness kag mapasangkad man ang kapabilidad sa DRM planning kag response. Ang training gin-facilitate sa Civil Defense Western Visayas kaupo ng Department of Social Welfare and Development UP Visayas kag PDRRM o CAPIS. Pinagi sining inisyatibo para ng OCD6 sa pag-empower sa mga komunidad ng maging resilient kag proactive sa disaster risk reduction and management. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:25 na sa asa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong daw sa Biyernes, October 17, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton mga FB Live viewers, Ma'am Rachel Camarines, Sir Magdaleno Fajardo, Sir Sunlight Alog nga nagatanaw sa CPO kag si Sir Earl Andre nga nagaupod man sa aton sininga pagpangalagan. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Junel Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko,
Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalal. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.